naman, attorney, pupunta kami sa doktor, nagpapa-check up siya, pero as of now, okay na yung health niya. Bumuti na nga ang kondisyon ni Edith. Ang tila madilim na bahaging ito ng kanyang buhay ay naging bukas na pintuan tungo sa kalimanagan. Ang daan kasama ang Panginoong Hesus. Talagang tinanggap ko na siya, talagang pinakita niya sa akin lahat. Sa totoo lang, ang daming pagbabago sa buhay namin. Big changes. Parang lagi may milagro. Kaya naman agad niyang tinawagan ang prayer center ng CBN Asia. Thankful ako sa 700 Club. Ako mismo nagtanong, saan ba malapit na church meron kayo sa amin? Sabi niya, ma'am, saan ba kayo? We're from Cavite, sabi niya. Sa Church of God. Nung kauna-unahang pagkakataon na nabisita po siya sa bahay, ang mukha po niya ay hindi maipinta. Na parang hirap. But this time, yung aura po, yung countenance, iba na. Isang Edith na masaya na meron ng, yung aura ng mukha ay pinagaling ng Panginoon. Hindi naging uli ang lahat para kay Edith upang tanggapin ang regalo na siyang tunay na makababago ng kanyang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ihandal lang, mami, ba't di ka na nag-asawa? Bakit pa? Meron man ako talagang boyfriend na talagang mahal na mahal ko. Lagi kong binigyan niya, si JC. Meron ka si Jesus Christ. Amen. Alam mo, marami sa atin nagtatanong, kung ang Diyos ay Diyos, bakit niya hinahayaan na magkasakit ang tao? Bakit maraming mga problema? Bakit maraming mga kalamidad? Bakit nga ba, Mari? May kilala ko, may alam sa mga sagot si Alex. Si Alex? Of course, we understand that yung mga dinadaanan natin, mga trials, sabi ng Panginoon, in this world, we'll have many tribulations, but do not fear because I have already overcome them. So, minsan ang ginagamit ng Panginoon ng mga